3 taon sa hukbo. Sa wakas, nakabalik na ako. Hoi Bata, mein Nagnakaf NG Backmontag. Bakit hindi mo agad pinigilan kanina? Magreport kana agad SA Pulis. Bilis. Wala yan. Mamaya lang, sila rin. Ang kusang magbabalik niyan. Sira ulo yata yun. Nadala ko na lahat ng mga bag, bakit pa ang tulala ka pa? Tingnan mo na kung may mahalagang laman. Ilang araw na tayong hindi kumikita. Ito. Wala. Hindi ko may nakasalubong akong peke, walang takot, pati medalya ng kaangalan, pinipek pa. Ganito pala yun. Tingnan mo, ano na naman ito. Dahil sa sipag at sakripisyo ni kasamang Xiao Chen na naglingkod para sa bayan sa loob ng maraming taon, hindi mabilang ang mga naabot. Itinaas sa ranggong mataas na general. Natanggap pinakamataas na medalya ng karangal. Pamaga. Pinakamataas na puwersa ng sandatahan. Marunong ka bang magmaneho? Tingnan mo ng maigi sa ha. Tapos na, lahat tapos na. Nagnakaw lang naman ako ng bag. Kailangang dumaan agad sa armored car. At pati eroplano pa. Agbati, dakilang dragon, may malaking kasalanan. Hahayaan bang maabala kayo ng mga hampas lupa? Walang problema. Bumalik ako ng walang pangalan. Para mabisita ang pamilya at si Tsuer. Ipagutos ko ang pagsara ng daan para may Hindi na kailangan. Kaya ko nang bumalik mag-isa. pagpupugay, kagalang-galang na dragon. Tatlong taon sa hukbo. Buhayanay 9-3. 3 taon na akong hindi bumalik sa bayan. Itay. Inay. Kapatid. Patty Asay Snow. Siguradong miss na miss nila ako. Niloko si Xiao Chen, pinutil, magsundalo. Tamang-tama ang naging desisyon. Niloko ko si Xiao Chen para dalhin sa pinakadelikadong parte ng hindi ko inaasahan. Tumagal siya sa digmaan. Isang sertipiko ng nagpalit ng marangyang mensyon na ito at milyong halaga ng kompensasyon. Pinaka-importante, karangalan bilang pamilya ng bayani. Nahabol ko ang pangarap ko. Posisyon bilang leader. Tama si Ama. Nakuha naman ni Kuya ang tamang kapalaran. Kung wala siya, wala ako rito ngayon. Sa 3 taon matapos makapagtapos. Naabot ko ang pagiging hip ng seguridad. Sa buong kasaysayan ng Wala pang nangyari na Nangyari na yan, Tito Xiao. Talaga namang may malayo kayong pananaw. Noong panahong iyon, mapangasawa si Xiao Chen.
Hindi ko alam kung gaano kahirap ang titis. Paano ngayon nakasama ko si Xiao Fan? Comfortable na ang buhay? Tama ang sinabi mo. Mula nang mawala si Xiao, Mula noon, ang pamilya Xiao ay talagang umangat. Xiao Tsue, tama lang na napangasawa mo ang anak naming si Xiao Fan. 3 taon na lang magsakripisyo si Chenea para sa pamilya. Nagsundalo siya para makuha ang pautang. Malalampasan na ng pamilya Xiao ang krisis na ito. Siyang, nakikiusap ako sa'yo. luhod na ako sa iyo. Teo, Xiao Chen, ikaw ang panganay. tagapagmana ng pamilya Xiao, may responsibilidad kang tumulong sa pamilya. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito sa bahay. Alagaan ko sina mama at Pati si ate. Kuya Chen. Hintayin kitang bumalik. Pagbalik mo, pagkakasalan na kita. Kala Keo. Lahat ng nangyari noon ay totoo. Yun pala. Ginawa lang para lokohin ako na pumunta sa digmaan at ihatid si San. Kasananggalingan. Gino. Ang kasal ng kapatid mo ay itinakda na bukas. Gino. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na Agad akong maguto. Napuksain ang buong pamilya Xiao. Walang matitira kahit isa. Hindi kailangan. Siya ang unang siliway dong sa Jiangqing. Hindi ba't gusto niyang bukas? Makihalubilo sa mga kilalang tao. I-celebrate ang pag-akyat ko bilang pinuno ng sandatahan? kung gayon ang salusalo. Ilagay natin sa kasal ng mahal kong kapatid. Sa kasal ng kapatid ko bilang kuya. Kailangan ko siyang bigyan. Isang regalo para sa pamilya siya. Kailangan maghanda ng espesyal na regalo. Ikaw, hindi ka ba 3 na? Hindi ako 3. Natasmea BAKO? Sino ang nagsabi bumalik ka? Alam mo ba, pagbalik mo, magdudulot ka ng malaking problema sa pamilya natin at sa Xiao. Xiao Chen, hindi ka dapat bumalik. Ang pagbabalik mo ay isang pabigat lang sa amin. Problema? Ang sarili mong anak na naglingkod sa digmaan, bumalik ng buhay. Hindi ba dapat matuwa ka? Ano ang gulo na dulit kayo sa'yo? Xiao Chen, ha? Paano nasabi sa Langgani yan. Ginawa yan ng tatay mo. Siyempre may sarili siyang Dahilan? Anong dahilan? Takot ba siya na kapag kumalat ang peking balita na namatay ako, matatanggal sila sa posisyon nila? O baka? Ang ninakaw na isang Ang pakikiramay nakuha ulit, nasira ang maganda niyong buhay, di ba? O baka naman, Nagpanggap bilang pamilya ng bayani, nahuli, nagiba ang pangalan, hindi na makabawi, tama ba? alam mo na lahat. Kuya, alam kayo. Ginawa namin ito hindi komportable para sa pamilya Xiao. Dapat maintindihan mo, DBA? Kung para sa pamilya Xiao lang. Noong pumunta sa digmaan, bakit hindi ikaw? Tama na. Xiaochen, Wala akong pakialam kung may galit ka sa ginagawa ko ito para sa pamilyang ito. Para sa kinabukasan ng kapatid. Tama. Bilang nakatatandang anak ng pamilyang, dapat inuuna ang mas malaking layunin. Huwag sisihin si Tio Xiao sa matigas na puso. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging walang kakayahan. yung sinasabi niyong kinabukasan. Young Malaking Plano, ipadala ako sa harapan para magsakripisyo. Samantalang kayo, nandito, nagkukumplot. Tama BA? Xiao Chen, tama na yan. Hindi ba sapat na ilang taon ka lang pinasundalo? Kailangan palakihin mo ito? At saka, buhay ka at nakabalik na. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo talagang sirain ang pamilyang to? Hindi pwede. Wala kang kakayahan. Hindi mo maibigay ang buhay na gusto ko. Si Xiao Fan, kung sasubukan si Rain ang buhay namin, hindi mo kayang panindigan ang mga consequences. Alam ko na. Alam ko kung bakit ka bumalik.
Dahil sa pamilya namin, ginamit namin ang tatlong para makamit ang kayamanan. Kung hindi ka masaya sa loob, gusto mong bumalik para magkapera. Sige, Walang problema. hawakan mo ang pera. Umalis ka. Lumayas ka sa Jiangcheng. Xiaochen. Parang awa mo na, nakikiusap na. Pakinggan mo na ang tatay mo. Nayan. Ang kapatid mong hip ng pamahalaang panseguri. Huwag mo siyang sirain. Sirain mo siya, anak nayo siya. AKO? Ako ba karapat dapat mapunta sa 3 taon sa Hilaga? 3 habang buhay. Alam nyo ang lamig tulad ng yan. Alam niyo ba ang pakiramdam? A young baladadan SANITMO, alam nayo yon? Keo. May tumawag ba ni minsan sa akin, kahit isang beses lang? Xiaochen. Pasensya ka na, anak. Napabayaan ka ng mama. Pero lahat ng yan tapos na. Nga. DBA Mayos ka na? Tita, di mo kailangan magmakaawa sa kanya. Nayon. Si Xiao Fan ang sikat na batang profesional dito sa Jiangcheng. At siya, hanggang ngayon, wala ka pa ring kwenta. Napakapalaaway mo. Pinatunayan ng katotohanan na ang desisyon ninyo ni Tio noon ay hindi mali. Kuya, hindi ka na dapat bumalik para mapahiya. Ang mundong ito, ang mahina ay kinakain na mahina ka. Ikaw ang mali. Ngayon, buong pamilya ng Xiao. Kasama SIA. Ay na. Huwag kayong mag-alala. Nayong raw. Bumalik ako hindi para magpakilala. Isaka. Hindi ko iniintindi ang pera nyo. Ano ra ngayon? Bumalik ako ngayon para sabihin sa inyo. Lahat ng nakuha nyo gamit ang pangalan ko. Babalikan ko na. 10,000 beses man. Lahat kukunin ko pabalik. Lumalaban ka pa. Walang pakundangan na anak. Walang pamilya ng mga Xiao. Sino ka ba? Lumayas ka. 3 araw lang gutom ka na sa kalye. Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik kailanman. Hey, huwag kang magalit. Magalit sa kanya, hindi sulit. Sa estado at pusiso. Lungsod ng Jiang. Ano bang gulo ang kaya niyang gawin? Tama ka. Hindi ba't ilang taon siyang sundalo? Parang dumaan sa napakalaking sakripisyo. Puno ng pamilya, Ginong. Ang dami pang opisyal. Kakating ang balita, bukas. Dadalo sila sa kasal ng binata para ipagdiwang ito. Sabi kayo na nabiye, bakit sa 3 taon, sunod-sunod ang promosyon? Yun pala, napansin pala ako ng mayor. Si Mayor. Hindi siya dumadalo ng pribadong selebrasyon. Pero ngayon, pusa siyang pupunta sa kasal ni Fan Air. Talagang hari ang dating ng anak ko. Bukas, ang pamilya Xiao ay tiyak na angat. At ang pangalan kong Xiao Fan ay sisikat sa buong Jiangcheng. Alam kayo na, Kuya, Xiao Fan. walang makakatalo sa'yo. Kaya lang, ang pinaka-importante ngayon ay pigilan siyang kanselahin ang patunay na pagkakapatay. Hindi pwedeng may mansa sa pangalan mo, Kuya Xiao Fan. Malapit nang umunlad ang pamilya Xiao. Pinuno ng lungsod ang nagpapahalaga. Sino ang mga ngahas kanselahin ang patunay ng 3 pagkamatay? Sino ang maglalakas loob para sa kanya at makipagsabayan sa atin? Ang sawail na anak na iyo, kung gusto kanselahin, patunay na kailangan pumunta sa tanggapan ng tara. Ngayon natin ipakita sa kanya ang totoong sitwasyon. Pakiusap si Ginong Xiaochen na nasa numero 15. Pumunta sa bintana numero 3 para iproseso ang transaksyon. Magandang araw po. Kinansela ang 3 patunay ng kamatayan.
Buhay naman ang tao. Pero bigla na lang tinanggal ang pagkakarehistro niya. Ako na ang bahala dito. Ako ang nagasikaso ng 3 patunay ng kamatayan niya. Ano ba ang plano mo dito? Direkto siya Oxiao. Umalis ka. Mahal kong kuya. Naglakas loob kang i-cancel ang 3 patunay ng kamatayan. Xiao Chen, ang tuso mo talaga. Hindi ba't nakabalik kang buhay? Gusto mo pang saktan aside? Sa harap ng maraming tao. Ayokong gawing mas malala ang sitwa. Umalis ka na ngayon. Sa pamilya, Xiao. Bibigyan ka na lang ng makakain sa Ipaano kung hindi ako umalis? Kung ganoon, ako na lang. Ang titiyak na ka na makakalabas sa pintuang ito. Sige na. Tingnan natin ang di makakalabas sa pintuang ito. Alam mo na bang matakot? Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na. Founder. Sa tulad mong basura, karapat-dapat ba akong palayasin? Ikaw na baliw na aso, paano mo nagawa kay Xiao Fan? Salbahe kang anak. Alam ba kung gaano kahalaga ang katawan ng kapatid ngayon? Ilalagay ko ang salita dito. Sino mang tumulong sa'yo, kalaban nila ang lungsod pangulo. Kalaban din nila ang pamilya siya. Walang hadlangan. Kaya, para lang sa kinabukasan ng anak mong bunso, gagawin yulit ang buhay kayo puro laban. Tama. Para sa kinabukasan ng kapatid mo, ikaw, walang halaga. Kasing astig ka pa rin ng dati. Sayang lang. Hindi na ako yung bata na kaya mong kontrolin noon. Ikaw, papatayin kita, anak ng salo. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Lahat ng nakuha ng pamilya Chiao sa pangalan ko, babawiin bukas. And Nayan, panabawi ang death certificate. Walang makakapigil. Sabi kayo na, Anak ng kasalanan, traitor. Te, kalmalang Pekeo, tinawag lang Naya. Sinasabi niya na wala talagang makakapigil. Natatakot pa rin sila sa kapangyarihan natin. Tumakbo na lang sila, hindi ba? Ngayon, pabor sa akin si Mayor. Maliwanag ang kinabukasan ko. Gusto niyang bawiin ang sa pamilya Xiao. Imposible yan. Panaginip yan. Sige. Ang suwail na anak, kung galing ka lang ng kalahati ng kanya, ayos. Tito Xiao, anong gagawin mo sa talunan? Kung ikukumpara kay Kuya Xiao Fan. Sobrang insulto naman kay Kuya Xiao Fan yan. Jinu, Narito ako para kanselahin ang patunay ng 3 pagkawala. Sinabi ni Ginoo na tulungan siyang kanselahin patunay ng 3, pero nasaan siya? punong lungsod. Bakit kayo narito? Punong lungsod, Lee. Bukas na ang kasal ng anak ko. Salamat sa pagdalo. Huwag mag-alala, siguradong bukas. Dadalo ako ng tamang Kaso, mas mahalagang bagay kailangang asikasuhin. Pasensya, hindi kita makakasama sa kwentuhan. Kung wala si Lord, siguradong gusto niya. ako na mismo ang magtapos. Ito. Hindi pwedeng ipagpaliban to. Sige. Tuloy Pekeo. Te, Mayor importante pala ang tingin sa pamilya at siya. Talagang angat na tayo ng tuluyan. Dapat makita to nung suway Sabi niya siya ang mag-alis ng death certificate. at wala raw makakapigil sa kanya. Kumusta? Tulungan akong kanselahin ang 3 kamatayan ni Xiao Chen. Ano? Ang mismong mayor ang pumunta. Nandito ba siya para kanselahin ang 3 kamatayan? Ito. Si Xiao Chen at ang Mayor. Anong klase ba ang relasyon nila? Baka. Te, huwag kang magpaloko sa kanila. Ang Kuya Keo masama siya. Tumawag pa siya sa linya ng Mayor. Napilitan ang Mayor na pumunta rito. Tama. Ang hotline na mayor ay pwedeng tawagan. Kung may problema, ang mayor ang gagawa ng aksyon. Ganon kahaba ang buntot, puno ng kumpiyansa. Mukhang seryoso si Kuya, pero hinding-hindi niya inaasahan na ang Mayor na pinakiusapan niyang tumulong sa kanya ng todo. Ay isa rin pala sa mga sumusuporta sa akin. Sa kasal bukas, ipapakita ko sa kanya na sa harap ng tunay na kapangyarihan, kahit anong pagpilit ay walang silbi. Ikaw talaga may kakayahan, Xiao Fan. Xiao Fan.
makakapangasawa kita. Pinakamalaking biyaya ito sa buhay ko. Talagang bagay na bagay kayo. Director Chiao, nakakuha ka ng magandang asawa at kinikilala ka pa ng hip ng lungsod. Parang malapit nang lumipad ang pamilya Chiao tungo sa tagumpay. Hindi lang yon. Narinig ko pa, may paparating na mga matataas na tao na hindi kayang diskartihan kahit ng hepe ng lungsod. Maagang binabati ka, Chiao. Huwag mo kaming kalimutan ha. Walang problema. Mamaya pagdating ng Hepeli. Sasabihin ko na maganda tungkol sa inyo. Pagkatapos ng araw na ito, Susundan ko ang yapak ng hep ng lungsod at pamumunahan ang pag-angat ng pamilya Chiao. Laok Xiao, may anak ka, di iba? Bakit hindi ko siya nakikita? Huwag ka nang magsalita. Hindi mo ba alam? Ang panganay na anak ni Lao Xiao, sandalo si Sansan, tagumpay ng pamilya Xiao. Ang lahat ng ito ay dahil sa kontribusyon ng panganay na anak niya, si Hansan. Naku, huwag banggitin ang Suwail na yon. Hindi siya mas magaling kaysa sa anak kong si Fan. Talaga, BA? Ako si Xiao Chen, hindi ba ako kasing galing ni Xiao Fan at tinatawag ninyo ng walang silbi? Si Xiao Chen na si Hansan ang pinag-usapan nyo? Paano ito napunta rito bigla? Imposible ito. Ang pamilya Xiao ay umunlad dahil sa karangalan ni na Xiao Chen at Sansan. Bigla na lang lumitaf si Xiao ito. Kuya, wala kang tatlo ay. Mukhang mali ang ulat ng militar ay. Nakakaligtas ka pala mula sa digmaan. Ito, ikaw, anong ginagawa mo dito? Parang, walang lugar para sa'yo dito ay. Hey Naku, ang kalamat kayo naman. Nagreserba pala ako ng pwesto. Para kihuwa-huwa. Kuya, dahil bumalik ka na. Itong pwesto na to, para sa'yo na. Bakit? Anong tinatayo mo dyan? Pinaupo ka kasama ng aso, hindi ka naman siguro nahihirapan. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Itong si Xiao Chen. Hindi talaga maihiwalay sa pamilya Xiao. At ano naman ang problema doon? Ngayon si Xiao Fan ang nakuha ang basbas ng gobernador. Tiyak na angat siya. Malapit na mangyari. Sino ang maglalakas loob na guluhin siya? Tama. Si Xiao Chen dumating maghanap ng hustis. Nakakalungkot. Ang makukuha niya lang ay kahihiyan. Kung bagay naman. Di. Ikaw na ang umupo. Xiao Fan. Xiao Chen, inahanap mo si Sana. Take it. Di na magpapangga. Xiao Chen. 3 taon ang lumipas. Ganito ka pa rin, walang kwenta. Ni hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Si Xiao Fan, gayon ay director ng Peace Bureau. Malapit siya sa City Lord. At ikaw, ano naman? Isang simpleng retiradong sandalo. Walang kwenta. Hindi mo dapat ginawa, lalong hindi dapat manggulo. Kaya. Ito ba ang rason mo para ipagkanulo ako? Huwag nang sabihin pang pagtataksil o hindi. Tao ay naghahanap ng mas mataas na lugar. Ang tubig ay dumadaloy sa mababa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka nagbago kahit kaunti. Pareho pa rin. Walang kapangyarihan. Walang posisyon. Sinong nagsabing wala akong kapangyarihan at posisyon? Alam MOBA. Ang lahat ng nasa pamilya Xiao ngayon. Ako ang nagbigay. Xiao Chen. I mean, KO. Lahat ng meron ang pamilyang Xiao ngayon ay dahil sa desisyon mo noon na sumali sa hukbo. Pero, ano na yan? Tama ka. Matagal nang nangyari yon. Tingin mo ba pagsasabi ng totoo ay mababago ang lahat? Xiao Chen, huwag kang masyadong mayabang dito. Dilat mo maigi ang mga mata mo. Tignan mong mabuti. Ang pamilya Xiao ngayon, hindi na tulad ng dati. Kahit ang dating pamilya Xiao o ang kasalukuyang pamilya Xiao, sa mga mata ko, pareho lang ang tingin ko. Para lang kayong mga langgam. Anong sinabi mo?
Ang pamilya Xiao Kosa harap mo, harang langya. Aking mahal na kuya. Iniisip mo kasi na may sama ka ng loob, iba. Gusto mo lang gamitin ang nangyari noon para takutin ako, tama? Sige. Ngayon, tatapusin ko na yung ilusyon mo. MGA kasama. Noon si Xiao Chen ay pinilit naming magsundalo. Sa Tinjinayo, mali ba yan? Hindi mali. Xiao Chen, kahit hindi ikaw ang magsundalo, maraming gustong gumawa noon. Alam ang pamilya Xiao na wala na si Xiao Chen, pero kinuha pa rin ang benepisyong pangbeterano. Ano sa tingin nyo? Mali ba? Hindi mali. Si Director Chiao, para sa bayan, abala sa araw-araw na gawain. Nagkaroon siya ng kaunting benepisyo. Ano ngayon? Tama. Kung sumalungat kay Director Chiao, sinasalungat din ang pamilya Wang namin. Oo. Kita niyo ba, ganito ang impluensya. Malapit ako kay G-Mayor ng lungsod. Sa Jiangsheng, mataas ako sa marami, maliban sa isa. Hindi na masama, sino ang nangangahas na husgahan ako? Si Xiao Fan. Kahit isang hindi. Kaya. Punong lungsod pinagmamalaki mo? Bakit? Hindi pa ba sapat iyon? Xiao Chen, hindi ko alam kung sasabihin ko bang mangmang kautanga. Punong lungsod. Lubos siyang pinapaboran ni Dragon Majesty. Pinamamahalaan niya ang ekonomiya, pananalapi at militar ng Jiangsheng. Isang salita mula sa kanya. Maari hawakan ang kapalaran ng milyon-milyong tao sa Jiangsheng. Xiao Xue, Bakit mo sinabi sa kanya yan? makapangyarihan tulad ni Dragon Lord, malamang hindi niya alam tungkol. Ganon ba? 3 taon na ang nakaraan. 8 bansa ang nagtangkang sumako. Akala ng lahat, mawawala na ang kaharian at lahi. Pero si Dragon Lord ang tumayo at pinigilan niya ang kalaban sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 3 buwan, siyang nagwasak sa 8 bansa. Sa huli, ang milyon-milyong nasawi ang nagpatibay sa tagumpay at pangalan ni Dragon Lord. Kahit ang hari, kailangan magbigay galang sa kanya. Walang silbi, alam mo nabi Ang malaking agwat natin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod kasama ng aso at dilaan ang cake. Palalayan kita. Kang hindi. Manawala ka. Hinding-hindi ka makakakain ng kahit ano sa Jiangsheng. Kung ang pinagmamalaki mo lang ay si Li Weidong, hindi ako naniniwala diyan. So tutulong. Kahit si Li Weidong ang dumating, sa harap ko, kailangan niyang yumuko. Konsentido. Konsentido ka talaga. Ang pangalan ng mayor, pwede mo bang banggitin? Sige kuya, hindi mo pa rin alam ang kinahinatnan ng ginagawa mo. Walang alam, walang takot, Xiao Chen. Yung sinabi mo kanina, kung marinig yun ang City Chief o ng Dragon Lord, dadamay kaming lahat dahil sa'yo. Saish, kung ganyan gusto mo, huwag mo akong sisihin kung wala na akong respeto sa pagiging magkapatid. May mungkahi ako. Bago pa dumating ang City Chief, utulin na ang kanyang kinabukasan para maging babala sa iba. Ang pamilya siya ay sumasang-ayon. Kahit anak mo siya, dahil sa malaking kasalanan niya, kailangang akuin niya. Ang pamilya Lin ay sumasang-ayon din, Xiao Chen. Sana matutunan ang aal ng ngayong araw. Ang pamilya Kao, Sumasang-ayon din kami. Ang pamilya Kao. Ang pamilya Kao, ang pamilya Kao, Kian. Sumasang-ayon, sumasang-ayon. Kuya, Ngayong desidido kang hanapin ang tatlo, wala akong magagawa kundi payagan ka. MGA Tao. Kunin ang mabuting kuya ko. Sirain ang mga binti niya. Itapon sa labas, akain sa mga aso. Tatlong Dawn. Nasa inyo lang, mga masasamang tao. Unang tao ng lungsod na Si Li Weidong, dala ang mga bihirang regalo para sa pagbabalik ni Haring Xiao. malagayang body. Binigyan ni Xiao Chen ng pagkakataon pero hindi mo nagamit. Ngayon dumating ang unang tao ng lungsod, maghanda sa kapahamakan.
Xiaofan, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ang mahalaga, pumunta tayo para salubungin ang unang tao ng lungsod. Tara! Unang tao ng lungsod, abala po kayo, pero dumating pa kayo sa kasal ng anak namin. Ikinalugod po namin ito. Unang tao ng lungsod, handa na po ang upuan. Mangyaring tumuloy. Huvak naman po, huvak naman po. Ang makadalo sa kasal na ito, tunay na ikinarangal ko po. Sa hinaharap, umaasa kami sa inyong gabay. Sa hinaharap, gabay. Hindi ko inaasahan, Mayor. Napakataas ng tingin niyo. Eos. Mukhang aangat na ang pamilya Xiao. Tama. Pamilya Chiao ay nagkaroon ng tunay na dragon. Sa murang edad, nagawa ang ganitong kamanghamanghang tagumpay. Mayor, sobra ang papuri niyo. Ang anak ko'y maliit lang ang ambag, hindi karapat-dapat sa ganitong papuri. Punong lungsod. Dahil sa mahusay mong pamumuno, lahat ito ay sa iyo. Hindi naman. Mukhang nagkamali ka ng akala. Nagkamali ka ng akala. Punong lungsod, huwag ka nang magpakumbaba. Ito. Hayaan na, hindi ko na panghihimasukan. Mas mabuti na si Dragon Lord ang magsabi sa kanya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Xiao Chen, ito ang agwat ninyo ni Xiao Fan. Si Xiao Fan kaya makipag-usap at makipagtawanan sa Pangulong Lungsod, pero ikaw, nagtatago lang sa madilim na sulok. And I hindi ka man lang pwedeng makisaba. Xiao Chen, kapag nagalit si Pangulong Lungsod, magpakumbaba at humingi ng paumanhin. Tutulungan kang magsalita ng maayos. Sa huli, ina mo pa rin ako. Hindi na kailangan. Ang malas ngayong araw, kayo lang ang magdurusa. Tira. Mahirap kumbinsihin ang taong desperado. Kung gusto niyang sumubok, hayaan na natin siya. Siya lang ang magdurusa. Si Xiao Fan walang bahid-dungis. Saka lang siya tunay na makakapahinga ng payapa. Hindi mo iniisip na si Li Weidong ay dumating dito para sa inyo. Ang tunay na dragon na binanggit ni Li Weidong, si Xiao Fan ba yun? Kung hindi para kay Xiao Fan dumating si Mayor, para kanino pa? Gusto mong sabihin na ang tunay na dragon na tinutukoy ni Mayor ay Cao Ayan? Bakit hindi? Ay Cao, ikaw ang tunay na dragon. Xiao Chen, 3 taon na ang lumipas. Wala ka namang natutunan, pero ang pagsisinungaling mo lumakas. Ikaw pa ang tunay na dragon, Bakit hindi mo sabihin? na ikaw ang kagalang-galang na Dragon Lord. Teo, Sige, Xiao Chen, itigil mo yung nakakainis na mukhang inggit. Ang kinin mo ang galing ni Xiao Fan, ganyan ba kahirap? inggit ako sa kanya? Inggit ako sa alin? Sa pagiging bulag niya sa katotohanan o sa kapal ng mukha niya? Ay Cao, Oo nga pala. May nangyari ba kanina? Parang ang gulo-gulo. Ito. Huwag na kayong mag-alala, Ginoo. May isang pabaya na nangahas manggulo sa kasal ko. Ano? May ganitong klaseng pangyayari pala? Hindi ba niya alam kung gaano kaimportante ang araw na to? Hindi nyo alam. Ginoo, sinabihan pa niya kayo na wala kayong kwenta. Sabi nyo, pag nakita nyo siya, yuyuko kayo. Una, napaka-arrogant naya. Sober talaga. Xiao Chen, galit na galit ang gobernador. Siguradong patay ka na. Ano bang halaga ko? Si, Napakaganda. Tingnan nga natin kung sinong mayabang na yan. Na naglakas loob dito sa Jiangcheng. Nakakahiya ka naman. Li Weidong. Ako ba ang hinahanap mo? Xiao Chen, gusto mo na bang mamatay? Opo, Gino. Siya na nga po. Nakikanoyo ba? Grabe ka na dito, ha? Kung ganito ka na dito, ano pa kaya kung wala ka? Ang bastos mo, sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita ng ganiyan? Xiao Chen, Narinig mo? Pinagalitan ka ni Ginoong Pangulo ng Lungsod dahil sa kawalan ng galang. Hindi ka ba lalapit para magbayad? Gino, magpakyaw mapakyaw. ang lakas ng loob niyang galitin kayo. Bago pa dumating kayo, nagkaisa na kami. Pinutol namin ang kanyang kabuhayan. Pangulo ng lungsod, ang kawalang galang niya sa inyo ay pagpapakita ng paghamon sa amin lahat, pati na rin sa buong Jiangcheng. Nga, Pangulo ng Lungsod. Ang mga suwail, kung hindi mabibigat ang parusa, baka kahit sino ay maglakas loob labanan kayo. Hindi magtatagal. Zumozobra ka na di iba? Nga naman. Anong sinabi nyo kanina? Sige, ulitin niyo.
Makipagtulungan para putulin ang daan niya. Jinu kami BA, Bilang mga malalapit sa inyo, dapat protektahan namin ang reputasyon nyo. para sa akin. Ginamit niyo ang pangalan ko. Tapos na. Jinu/Jinong. Mahalaga ang katauhan. Hindi nyo kailangan ma-stress sa ganitong tao. Kung magkasakit kayo dahil sa galit, malaking kawalan ito sa napakalaking kawalan niyo. Tama po, ginugina. Sino ba siya para pagaksayahan ng galit? Kung gusto nyo, isang salita lang ninyo at ako na ang bahala para mawala siya sa eksena. Tumahimik. Lahat kayo, tumigil. Ano bang inisip niyo? Wag mo kang idamay. Ano pong ibig niyong sabihin, Ginoo? Sabi niyo kanina, sama-sama para putulin ang kanyang landas. Kung tama ang pagkakalala ko, siya ang anak niyo, siya ang kuya niyo, di ba? Mukhang napakahalaga kay Mayor si Xiao Fan. Talagang naglaan pa ng oras para alamin ang tungkol sa pamilya Xiao. Tama, anak ko siya. Pero taong walang galang at mayabang, walang respeto sa iba. Tama po, Gino. Magpapahayag ako kung magpakita siya ng galit. Hindi ko siya papaboran kahit kapatid ko o ama ko. Ay sa lang ang danaya. Oo. Ginoong alkalde, huwag isaalang-alang ang koneksyon namin. Gawin ang nararapat sa... Ang ganda ng sinabi ni Director Chiao. Talagang mas pinili niya ang katarungan kaysa sa pamilya. Sa tingin ko, dapat siya nang hatakin palabas at ikulong na 10 taon para matuto siya ng leksyon. 10 taon? Dapat 30 taon. Muntik na niyang pahinain ang kalusugan ng ginoong alkalde kanina. Sobra na talaga. Dapat siyang manatili sa kulungan habang buhay. Ginoong alkalde, anong masasabi niyo sa mga mungkahi namin? Anong masasabi ko? Sa tingin ko, nagpapasikat lang kayo. Ikaf ito. Ito, hindi kita sasampalin. Dahil dragon ka eh. Bakit tumigil ka? Pinapayagan kitang sumunto. Akala mo madaling utusan, nagmamando ka parang boss. Una, Sino ka ba sa tingin Montag? Susundin ka ba ng City Chief? Xiao Fan. Xiao Fan. Pinuno ng lungsod. Bakit ako sinaktan? Kuta na bata? Sinaktan kita? Kung hindi lang dahil apelido mo ay Chiao, hindi lang basta sinaktan kita. Mukhang hindi lang ako ang tatamaan ngayon. Kundi pati na rin kayo. Anong nangyayari dito? Di ba si Director Chiao palaging pinapaboran ni Ginoong Mayor? Di ko alam eh. Sa tingin ko, parang nandito si Mayor para suportahan si Xiao Chen. Tila ganon ga. Wala kayong alam. Si Xiao Chen is Isang aso na iniwan. si Mayor mismo. Bakit mo siya kinakampihan? Tama naman. Hindi nyo naintindihan. Huwag kayong basta-basta magsalita. Ano ba nangyari pa? Huwag kang magmadali, Xiaofan. Narinig mo ang sinabi nila. Sila dumalo sa kasal. At hindi bigatin sadyang may mga mas malalaking tao pang papunta rito. Ang ibig mong sabihin Tama, yung mga bigatin. Kahit ang mayor ay ayaw silang kalabanin, pero ngayon nagkaroon ng gulo kay Xiao Chen. Kahit pa naging malapit ka sa kanya, mahirap iwasan ang madamay. lahat kasalanan ng Kitna. Nag-isip pa ng Oti ako nadami. Anong gagawin natin ngayon? Itay, kuya, kaya mo yan. walang problema. Ako pag-asa ng pamilya Chiao. Ang pag-angat ng pamilya Xiao ay di mapahama. Xiao Fan, kalma ka muna. Nagagalit man ang mayor sayo. Mataas pa rin ang tingin niya sayo. Kung hindi, bakit ikaw lang ang pinarusahan niya at hindi ang iba? Tama ka na. Sa ngayon, iisa ang paraan para matapos ito. Ito na lang ang natitirang daan. Ano? Naintindihan mo na? Oo, naintindihan ko na. Ginoong Mayor, bibigyan ko kayo ng paliwanag tungkol sa nangyari ngayong araw. Si Xiao Chen ang nagdala ng kapahamakan sa sarili at muntik. Hindi na natin kasalanan iyon.
Mga Kinoo, samantalahin natin ang lahat. Maging saksi kayo para sa akin. Tulad ng nakita ninyo ngayong araw, ang anak ko, si Xiao Chen, walang galang sa nakakataas, bastos sa Panginoon ng lungsod at hindi alam magsisi. Pero ako, si Xiao Jiangguo, bilang pinuno ng pamilya Xiao, ngayong araw, inaanunsyo ko na palalayasin ang anak na ito mula sa pamilya. Xiao Jiangwo. Hindi mo talaga ako binigo, ha? Simula ngayon, walang pakialam sa kayamanan o kahit malupit na kapahamakan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Aos magaling. Ang paliwanag mo. Mukhang tama ang desisyon sa wakas. Naku, Ginoong Punong Bayan, sobra naman ang papuri ninyo. Kami. Ayaw lang sirain ang inyong tiwala sa amin. Oh, Mayor, sa totoo lang, huli na talaga tayong kumilos. Matagal na nating dapat pinalayas ang batang yan sa pamilya. Akala niyo ba pinupuri ka o kayo? Alam na BA. Kung ilang tao ang gumawa ng diskarte para kumonekta at makipag-ayos. Pero kayo, sinira nyo lahat? Hindi. Anong ibig sabihin? Anong nasira? Ikaw. Tama na. Napatunayan na. Hindi mo kayang gisingin ang mga nagkukunwaring tulog, lalo na't ang pagpunta ko rito ngayon ay para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin, hindi para makipagsagutan sa kanila. Tumahimik ka na lang. Ikaw ba? Sino ka para makisali dito, ha? Bawiin lahat. Maghunos dili ka. Tingnan ang sarili mo sa salamin. Xiao Chen. Galit na galit as I mayor. Si Xiao Fan lang ang nadamay sa ginawa mo. Akala mo ba makakaligtas ka? Tama, Ginoong Alkalde. Inaamin ko, limitado ang kakayahan ko. Hindi rin maayos ang pagsubaybay. Kaya ang batang ito nakapasok ng hindi dapat, naging sagabal sa inyo. Pero kung tutusin, sa huli, ang responsibilidad ay nasa kanya. Ginoong Alkalde, pinalayas ko ang batang ito sa amin. Kung gusto ninyong magalit, kahit anong gawin ninyo sa batang ito, okay lang. Gone? Tanungin niyo siya kung may lakas ng loob siya. Wala akong lakas ng loob. Ipinapi-imbestiga. Kamusta na ang progreso? Tungkol doon sa panahon na, ang iyong rehistro sa lipunan ay at ang benepisyo ay inangkin ng iba. Natapos ko na ang investigasyon. Itong ulat ng investigasyon, pagkakuha ko nito, dinala ka o agad SIO. Kasama na rin ako sa nag-investi. Walang nakakita kailanman. Regalo ko sa inyong bagong kasal. Nagastyahin enyo BA? Sige. Ang galing mo talaga. Kalalapag ko lang sa hilagang labanan noong pangalawang araw. Ginawa na ang peking patunay ng pagkamatay. Sino kaya ang gumawa nito? Ang lakas ng loob talaga. Walang kinatatakutan. Talagang walang kinatatakutan. Aya pala nagmamadali silang putulin ang relasyon. Aya pala gusto nilang mamatay ka na. Yung punong bayan na iyon. Sa tingin ko, dito sa loob, siguradong may maling akala siya. Pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Akala mo ba maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Maling akala, ha? Sige. Tingnan Montag nga ito. Lahat ng mga paratang na ito. Sapat na para sa buong pamilya ng Chiao, maparusahan ng kamatayan. Ang relasyon nitong Xiao Chen at ng pinuno ng lungsod ay hindi pangkaraniwan. Malayo sa maihahambing kay Xiao Fan. Anong gagawin natin? Katatapos lang nating lahat. Lubos na ininsulto siya.
Kasalanan ito ni Xiao Jiang. Napahamak tayo, sinasabing Xiao Fan pinagkakatiwalaan ng pinuno ng lungsod. Yin pawanagan binolang siya, nada may pateo. Kayo. Tumahimik kayong lahat. Ang anak kong si Xiao Fan, di ba tauhan siya ng mayor? Ano bang alam nyo? Mayor, siguradong nagbibiro lang kayo. Tama ba? Una, Mayor. Ganito kalit na bagay lang. Paano abot sa paglipol ng buong pamilya? Sa akin naman, hindi ba si Xiao Fan ang pinaka-pinapahalagahan nyo? Mayor, hindi ba't ako ang pinaka-pinapahalagahan nyo? Pinahahalagahan kita? Wala ka talagang kamalay-malay sa sarili mo. Noong pinahalagahan kita, ginawa ko lang iyon para sa pamilya ng bayani. Ginawa ko lang. S.A. Kuya Montag. Hindi ka o inakala na kayo'y sobrang kapal na mukha. Pati sertipiko ng bayani, nagawa niyong Pekin? AKO. Xiao Fan. Ginang tagapamahal sa huli, magkakampi tayo, di ba? Bakit palagi siyang pinagtatanggol? Tama. Isa lang siyang talunan. Walang talento, walang koneksyon. Ni isang daliri ni Xiao Fan, hindi niya kayang higitan. Walang talento, walang koneksyon. Ang tangan nyo talaga. Wala na kayong pak-isa. Sasabihin ko sa inyo, huwag niyong sukatin ang Diyos gamit ang mababaw niyong pananaw. Wallace Siong Kinakapitan. Hindi niya kailangan ng kinakapitan. Dahil siya ay Siya mismo ang bundok. ang pinakamataas na bundok na hindi maabot. Paano mangyayari? Hindi AKO. Hindi ako namamalikmota. Si Mayor mismo lumiyahad kay Xiao Chun. Imposible. Mangyayari yon? Mayor luluhod kay Xiao Chen? Ito. Te. Anong nangyayari? Siya ang taong pinalayas ko sa pamilya. Hindi kaya mayroon pa siyang ibang pagkakakilanlan. Tito Xiao. Sa puntong ito, mahalaga pa ba kung anong pagkakakilanlan meron si Xiao Chen? Nayon. Ang taong tinitingala nating parang Diyos, ang mayor, lumuhod sa kanya. Sa madaling salita, kailangan niya lang na isang salita para maagaw lahat ng meron tayo. Nayan. Akala mo pa rin ba na nagyayabang ako sa pagsasabing mapapasuko ko siya? Nayan. Akala mo mas magaling siya kaysa sa akin? Kyle hanggang ka-UPABA. Nayan. Tam? Akala mo ba wala akong kailangan na suportado ako ng pamilya niyo para Ako ito. Ayon sa batas ng dakilang Xia, Pamilya Xiao, paano ito dapat ayusin? Ipahayag ang anunsyo. Ayon sa investigasyon, Xiao Fan, Xiao Jiangguo, peking sertipiko ng kamatayan at iba pang paan, ang kasalanang benepisyo ng bayani ay napatunayang totoo. Napakalaking epekto. Ngayon, sa kapasidad ko bilang leader ng lungsod ng Jiang, inihahayag ko. Pawalan ang dalawa. Hip ng kagawaan ng seguridad, pagkakakilanlan ng pinuno, kasabay ng lahat ng ari-arian ng pamilya Xiao. Kinumpiska at ipinasailalim sa gobyerno. Simula ngayon, ang pamilya Xiao, itatanggal sa talaan ng Jiangcheng. Simula ngayon, ang pamilya Xiao, itatanggal sa talaan ng Jiangcheng. O wag, punong lungs. Hindi mo pwedeng tratuhin ng ganito. Kapag ganito, tuluyan ang mawawala ang pamilya Xiao. Nga, punong lungsod ang bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo na kami isang beses. Patawarin niyo na kami. Ngayon lang kayo nakiusap. Ano ginawa niyo noon? Bukod pa rito, ang dapat niyong hilingin. Hindi kailanman ako. Yung Chen Era, ito'y maling akala. Lahat ito'y maling akala. Hindi ka ba mabilis lumapit para magdasal para sa amin? Oh, tama naman. Pareho tayong pamilya. Wala namang samaan ng loob na overnight. Siyang, si Xiao Fan ay kapatid mo. Hindi mo pwedeng Ang kinabukasan niya. Pamilya tayo, tama. Ang pamilya, kahit magkabali-bali, magkaugnay pa rin. Ginawang Xiao. Mukhang nakakalimot na yata kayo. Kaninang-kanina lang ay ipinahayag niyo sa lahat. Papalayasin mo ako sa bahay. Ako, Naku, Xiao Chen. Katatapos sabihin ni Tito Xiao. Puro, to mailing bakit mo naman seryoso? eto. Ang dugong pamilya, hindi basta-basta napuputol. Ikaw naman,
Basta makiusap sa mayor, palayain mo kami. Agad kang magiging tagapagmana ng pamilya Xiao. Susunod kami sa'yo. Lahat ng ari-arian ng pamilya Xiao, ibibigay sa'yo. Xiao Jiangwo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Yang mga salita mo. Pareho lang sa sinabi mo 3 taon na ang nakaraan nung pinadala mo ako sa digmaan para mamatay. Lahat kasalanan mo, inutil. Paano mo nagawa na galitin ang kuya mo? Bilisan mo, humingi ka na ng tawad sa kuya mo. Sirakabiye? Gusto mo mag-sorry, AKOSA, AK. Tumahimik ka, Xiao Fan. Alam mabigat ang loob mo. Kailangan tanggapin ang sitwasyon. Gusto mo talagang ma-expel at maalis ang pamilya Xiao? Una. Di ikaw takit SEO. Hindi ba't may suporta ka ni Mayor? May tagapagtango ka. Suntok kita! Si. Pasensya na. AKO na ang mali. AO's nabiye. Hala! Jenner, tingnan mo. Hindi pa ba nalinaw lahat ng hindi pagkakaunawaan? Tama iyan. Sa kabilang banda. Kung hindi lang dahil kina Tio Xiao at Xiao Fan noon, ipapadala kita para sumali sa hukbos. Xiao Chen, hindi mo nakamit ang mayroon ka ngayon? Oh. Dapat nga kaming pasalamatan mo. Dahil nagsorry ka na at humupa na ang galit mo, itigil na natin ang usaping ito. Baliktarin ang pahina. Kalma ka. Kailan ko sinabi na papatawarin kayo kung mag-sorry siya? Saka. Ganun ba ang tawag say sorry? Ang kining Xiao. Tanggalin sa talaan. Habulin sila! Ay naku, Hey, hindi ako pwedeng matanggal. Bilis, mag-isip ka na. walang silbi na Kitid ng utak niya. Desidido siya. Pahamak tayo. Ano bang magagawa ko? Nayan. Pati ang hep ng syudad, kampi sa kanya. Maliban na lang kung may mas makapangyarihang tao kaysa sa hep na tutulong sa atin. Yano ba yung sinasabi mo? Saan tayo makakahanap ng ganong klaseng tao? Ano? Anong nangyayari? Ito ang hari ng illegal na mundo, 20 taon na. Boss ng ilaling. Si Tiger City's Tiger Boss. Palaging walang awa si Tiger Boss. Maraming napatay sa kamay niya. Bakit siya nandito? Ang pinakamayaman sa Jiangnan. Chairman ng Lu Group. Lu Jianjia. Ang pamilya Liu ay tunay na higante. 300 taong kasaysayan, bilyong yaman. Sabihin kasing yaman ng isang bansa, hindi ito sobra. Hari sa ilalim ng lupa. Pinakamayaman sa Jiangnan. Sino kaya ang may-ari ng huling kots? Sino na kaya? Ako. Siya, ang general ng general gobernador. Si Gobernador Zhang pala. Ang 3 bigating tao, kahit sino sa kanila, kayang Agdurog sa isang langgam. duruli. Direktor Xiao. Pasensya na dumating kami ng walang paan. Sana hindi kayo magalit, pati na rin siya. Sino siya? Baki? Xiao. Hindi mo pa alam. Si Longza. Gusto niyang gawin. Victory party sa araw ng kasal mo. Ano? May ganitong bagay pala. Gobernador Sang. Senior Lu.
Sigurado ba kayo na totoo ang balitang ito? Tutung tutu. Si Lady White Rose ay personal na bantay ng Dragon Lord. Ang balitang ito. E siya ang nagpakala para kay Dragon Lord. Ang Dragon Lord ay simple at walang interes. Maraming gustong makilala siya, pero ngunit nilagay niya ang kasabay ng kasal ni Fan. Ito'y talagang isang napakalaking karangalan. Kaya napansin ako ng Dragon Sovereign. Napahanga ko siya at nakuha ang kanyang tiwala. Ako si Xiao Fan. Nakatadhana akong dalhin ang pamilya Xiao sa tagumpay. Sige, sige, sige. Ang anak ko may wangis ng dakilang emperador. Ipakita ito kay Li Weidong at Saki. Nayon. Nangangahas tanggalin si Xiao Fan? Nangangahas ba siyang tanggalin ang apelido ng Xiao family? Li Wedong. Kung tama ang pagkakaalala ko, siya dapat ang pinakauna sa Jiang City. Sino naman yung cute na yung? Anong ginawa nila na inis kayo sa kanila? Hindi lang yon, Ines. Hindi nyo alam kung gaano sila kakasama. Ang gulo nila sobra. Sinira ang kasal at okay lang, pero pinagbibintangan pa kami. Ginamit ang posisyon nila pa. Sobrang walang batas. Tama. Zhang Xiaodu, akiusap, tulungan mo kami. Kung inilagay ni Long Zun ang salusalo sa araw ng kasal ko, pero hindi pa rin siya dumarating. Ibig sabihin na inis siya doon sa kit na iyon. Si Xiao Chen na, yan, ang nagawa bang inisin si Longzun? Kung alam ko lang, dapat sinakal ko na siya noon pa. Ante mo. Sinasabi ninyo? Si Xiao Shen? Posible ban. Gobernador Sang? Kilala Mo.Si Xiao Chun? Gana lang. Medyo pamilyar ang pangalan. Si Xiao Chun ba? Galing kami mula sa malayo. Para makita si drag pero sinaranaya. Si. Ilagay sa wanted list si Xiao Chen. Pabuya. 10 milyon. Parumbado. Isang maliit na utusan, kahit idagdag mo pa yung hepe ng lungsod. Madali lang patayin. Ang mahalaga ay, makikita pa kaya natin si Dragon Zone? Si Dragon Zone, bumalik sa bayan para dumalaw sa pamilya. Kapag napalampas natin ito, hindi alam kung kailan, magkakaroon ulit ng pagkakataon. MGA kasama, may naiisip akong paraan. Ayon sa pagkakaalam ko, nakatira si Dragon Zone sa Jiangshan 1. Pwede nating puntahan siya. Hindi mahirap alamin kung nasaan ang Dragon Lord. Ang mahirap ay kung handa bang makipagkita ang Dragon Lord sa atin. Sa iba, hindi nagpapakita kay Xiaofan, makikipagkita ang Dragon. Tama, kung ibinigay ng Dragon Lord ang piging ng tagumpay sa araw ng kasal ko, mas lalo nang hindi isasama ang isang bagay na simpleng pagbisita. Pagkatapos nating umalis, dumating sina Zhang Binghui at Gao Hacheng sa kasal. Ginamit ni Xiao Fan ang piging ng tagumpay upang ipakitang pabor siya ng Dragon Lord. Kunin ang tiwala niya. Gusto pa nilang makipagkita sa inyo. Makheng. Hindi pa rin sila sumusuko. Kilongan Kaobong Maguto Nailanta sila? King, baki ka na naman umali? Hindi ba sinabi na ni Lolo? Ang pamilya Gao ay walang awa. Baka nagpadala na sila ng mga mamamatay tao para sa iyo. Lolo. Anong panahon na ito? Wala namang mamamatay tao. Tabi Billis. Pasensya na, talagang pasensya na. Ayos ka lang ba? Nakakatuwa. Hubari ng damit. Pero, dalawa lang ang suot ko sa loob. Kung ayaw mong maging tatlo, bilis, hubad na.
Gusto mo BAOIO? Ayuzin Kaona, Ulin Kao Siya para Uzizin. Cynthia, pomanhin. Mukhang ako ang target ng mga killer. Pasensya na, muntik pa kitang nadamay. Okay lang. Fine. Pwede bang isauli muna sa akin? Siemper. King. Okay ka lang ba? Bakit may narinig na putok ng baril? Wala kang problema, Lolo. May taong tumulong sa akin kanina. Mabuti naman kung ganon. Pasalamatan mo siya ng mabuti pa sa akin. Ah, tama. Si Gao Yushon NG Pamilya Gao, nagpost NG Roa. Kung may patong sa ulo niya, malamang na di rin siya mabuting tao. Ipapadala ang litrato mamaya. Tanyo. Pag nakita siya ibang aaw, siguruhing umiwas ka. Sige, lam kayo na. Ito. Hindi pwedeng husgahan sa hitsura ang tao. Pero, paano MOBA napaka na si Gao Huching? Kaya ba niyang gastusan ang gantimpala sa'yo? Gao Huching. Gantimpala. Huwag sabihin hindi mo alam gantimpala ka. Ikaw ang magaska. Nasuri na, mahal na Ginoo. Mamamatay tao ipinadala ng pamilya Gao para targetin si Binibining Shen. Kaya. Ang pamilya Gao nag-anunsyo ng gantimpala. Pamilya na nagpadala ng mamamatay tao. Oh, Sige. Napaka-beauty. Gusto nilang makipagkita sa akin. Hindi ba naghahanap ka ng pabuya? Sagutin mo sila para sa akin. Sabihin mo. Nandito ako sa Jiangshan no isa, naghihintay sa kanila. hindi ko na unawaan, Panginoon. Bakit niyo yon nagawin? Take it. Gusto kong magpakasaya sila, magpakasobra, at pagkatapos. Mula sa langit. Mahulog sa impyerno. Puting rosas na huwag kang mag-alala. Bukas siguradong darating kami sa oras. Kumusta? Pumayag ba si Lord Dragon? Kailangan pa bang itanong yan sa pagtingin ni Lord Dragon sa akin? Ganito kaliit na bagay. Paano niya hindi tatanggapin? Si. Xiaofan, bukas. Samantalahin ang ang pag-angat ng pamilya nakasalalay dito. Tama. Kung may pagkakataon, bakit hindi ka nalang maging alagad ni Dragon Lord? Si Dragon Lord ay nasa hukbo na sanayan. Parang wala pa siyang ni isang alagad. Oh. Ang maging disipulo ng Dragon Lord, malaking karangalan yan. Kahit ang gobernador ng Jiangcheng, basta siya ang kaharap, magalang pa rin. Pa, Xiao Xue, huwag kayong mag-alala. ang pagiging disipulo Akin yan. Ang kahihiyan na dinanas ko kay Xiao Chen noon. Disipulo ng Dragon Lord, babawi ako. Sisiguraduhin kong magbayad ka ng dobo. Bayan naghahanap sa'yo dahil kay Gao Huching. Bakit sasalubangin sila? Hindi ba't hinahanap ang Sino ba talaga ang nahilog sa Bitag? Hindi pa tiyak. Bakit hindi ka nakikinig? Akala mo dahil dito Sa suporta ni Ginoong City Chief, pwede ka maging pabaya. Mission. Huwag kang mag-alala. Sila lang ba? Hindi nila kayang saktan ang amo namin. Amo. Ito ang room card ng Jiangshan 1. Linizan Kiao Muna sila. Sandali lang. Tulungan mo muna akong mag-imbestiga ng isang bagay. Amo. Inagdududahan mo ba? Huwag kang mag-alala, Amo. Sisiguraduhin kong alamin ang lahat. Tara. Dahil sa pagligtas mo sa akin kanina, umaasa ako na pag dumating sila, magbibigay respeto sa pangalan ng at palalayain kanila.
Ito ba ang Villa Jiangshan 1? Talagang napaka-elegante nito. Director Xiao, talaga namang magaling ka. Hindi ka akala. Pinapayag makipagkita si Lord Dragon. Ngayon, talagang salamat kay Director Xiao. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang. Siyempre. Gino. Nasa pintuan na sila. Xiao Fan. Xiao Jiangwo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nyo pag nakita nyo ako. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Tama na, Tiger Boss. Mabelita, Nabi Tungkol K. Xiao. Huwag mag-alala. 1,000,000 patong ang nakalagay sa ulo niya. Hindi siya makakatakas. Isa lang siyang parang asong walang halaga. Simula nang galitin si Dragon Lord, para na siyang hinatulan ng 3 parusang kamatayan. Tama iyan. Kahit na. Tumakas siya sa dulo ng mundo, hindi nito mababago ang wakas. Inaisip kayo lang kasi, sa kasal kahapon, si Master. Nainis siya dahil sa walang kwenta at umalis. Kung mahuli natin siya at ihandog kay Master, hindi ba malaking ginhawa iyon? Master. Director Xiao. Posible bang pumayag si Dragon Lord na tanggapin ka bilang alagad? Parang ganana. Dahil sa pagpapahalaga ng Dragon Lord sa at sa taglay kong talento, hindi ba natural lang ayon? Magbabago na ang panahon sa Jiangcheng. Kaya pala ganito ang pagpapahalaga ng Dragon Lord sa kanya. Kailangan talaga natin makipag-ayos sa pamilya Xiao. Sige na, Pasok na tayo. huwag nating antayin si Dragon Lord ng matagal. Xiao Chen. Li Weidong. Mawalan ka ng pag-asa. Mainjinig ka, Kapag naging alagad ako ng Dragon Prestige, walang pakialam kung anong anong connection mo? Lahat dudurugin ko. Xiao Chun, anong ginagawa mo dito? Bakit kaya? Alam niya na insulto niya si Lord Dragon, kaya palihim pumasok dito para humingi ng tawad. Ano? Nainsulto mo si Gao Hucheng. Hindi ko inakala si Lord Dragon pala ang nainsulto mo. Xiao Chen, gayon ka lang humihingi na tawad. Hindi mo naisipang huli na. Bukod pa diyan, Sa Tinjin MOBA as I Lord Drag, bakit ka naman papansinin, isang inutil lang. Ikaw as I Xiao Chun. Inilagay mo ang sarili mo sa gulo. Hoy! Ang tapang mo pumasok sa men. Matapang ka talaga. Ikaw na mismo lumapit, kaya huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Tiga. Ikaw na lang mag-ayos sa kanya, di mo na kailangang gumalaw pa. Ako na lang. Kayong dalawa, huwag magtalo. Nasa posisyon ako bilang governor ng Jiang City. Nang 10 taon na. Kaninang iniisip ko pa. Giyong. Ang regalong inihandog kay Dragon Lord ay medyo pangkaaniwan. Sakto, gamitin natin siya para kumpletuhin. Ako na lang. Tawag pa. Naginahan lahat para talyanan ka para mapalapit kay Dragon Lord. Anong gagawin? Anong gagawin? Anong gagawin? Tatanungin yulik kita. Bakit ka nandito? Nasaan si Dragon Lord? Sarili kong villa. Sa tingin mo bakit ako nandito? Villa mo? Villa mo? Para lang mabuhay. Lahat ng bagay kaya mong sabihin ha. Ang Jiangshan Wine, pinakamahalagang property sa Jiang City, milyon-milyon ang halaga. Bukod kay Dragon Lord. Sino may karapatang tumira? Ikaw? Kapal pa ng mukha mong sabihin na sa'yo to. Biro. Hindi ko naman natatawa. Tao Rin S.I. Longzun, karaniwang tao lang din siya. Hindi ko iniisip na mas mataas siya sa iba. Isaka, hindi ko rin iniisip na siya lang ang karapat-dapat tumira dito. Nakubuhay na buhay ang Pwede ba, bawas-bawasan mo na ang sinasabi? Ang sitwasyong ito, kahit ako pa ang humarap, mukhang hindi kita mililigtas. Walang respeto. Ano bang kaapatan mo? Para ikumpara ang sarili mo kay Dragon Lord. Paano mo nasabi na ordinaryong tao lang si Dragon Lord? Mukhang ikaw ang tatlo. hindi mo nga alam paano isulat. Kayo ang walang respeto.
Alagi niyong binabanggit ang Dragon Lord, pero alam niyo ba talaga? Ang nakaupo sa harap ninyo. Anong klaseng nilalang ang nasa harapan nyo? Anong klaseng nilalang? Isang talunan ng pamilya Xiao. Isang mababang sundalo. O isa bang taong may kapangyarihan? Si. Tandaan nyo ang mga sinasabi nyo ngayon. Sana hindi kayo magsisi mamaya. Tandaan nyo, ha? Magsisisi, ha? Sige. Gusto ko talagang makita, bukod kay Dragon Master, sino pa ang kayang pagsisihin ako? Tama. Hanggat pinapahalagahan ni Dragon Master si Xiao Fan, hindi ko magawang paniwalaan na may sino mang kayang gumalaw sa pamilya siya. Dragon Master. Guro. Naiintindihan ko na. Sa ganitong punto, iniisip mo pa na makakuha ng pagpapahalaga mula kay Dragon Master? Nagfa-fantasize ka pa rin na maging alagad ni Dragon Master? Sa tingin ko, wala ka ng lunas sa katangahan mo. Tenga AKO, ha? Ikaw lang ang matalino. Matalino ka. Ika, ang lakas ng loob mong sampal. Ano kung sampalin kita? Matagal na kitang kinainisan. Kailangan pa bang pumili ng araw para dito? Ganda ng sampal. Si Li Weidong, kinakampihan ng Swail na anak, dapat matagal ng Ika, Ano ang ikaw? Bago tayo pinansin ni Longzon, ikaw ang makapangyarihang pinuno ng lungsod. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Dapat kang matakot sa amin. Xiao Fan. Subukang galawin mo pa siya ulit. Tingnan natin. Sinita Keole, anong magagawa mo sa akin? Sinita Keole, anong magagawa mo sa akin? Sinuntok ko uli, anong magagawa mo uli? Mga walang kwenta lang. Sila yung laging nagsisisi, haulit-ulit. Anak na Swail, alam ko nagsundalo ka, baka maging opisyal. Kaya siguro si Li Weidong palaging hindi na kailangan na lagpasan pa si Dragon Lord. Hindi talaga kailangan. Basta meron ka kahit 1% ng lakas ni Dragon Lord. Sapat na para pagsisihan namin. Kaysa wala kanan. Sige. Kung gusto mo talagang mamatay. Tutupad KO na ang hiling nayo. Hindi. Huwag ka nang magsalita pa. Huwag kang sumugod pero hindi nakinig. Gayon, siya'y pinahihirapan, pati ako nadadamay. Tulungan mo ako. Sinabi lang na mataba ka, mabilis kang pumala. Ziga. Sabihin mo ta kung anong pinakmamalaki. Gusto ko talagang malaman ngayon. Anong karapatan mo para tulungan ako? Anong karapatan mo para pagsisihan? Dahil ba? KO. Ako ang tinatawag ninyong Dragon na Supremo. Ano? Ikaw ang Dragon Lord? Ikaw na ang Dragon Lord? Ulitin mo nga. Anong sinabi mo? DBA, AKO, Nagakamali? Sabi na siya ang Dragon Lord. Kaya pala ikaw ang Dragon Lord. Natatakot na ako. Pinagsisihan ko na. Mahal kong malaking kapatid, kalayain mo naman ako, pwede ba? Ikaw ang Dragon Lord, ako ang hari. Xiaochen. Tingnan mo. Tanungin mo ang lahat ng tao dito. May isa bang naniniwala sa kwento mo? Makhang. Walang remedyo ang katangahan. Hindi kami. Kundi kayo. Ikaw. Nakakatawa ka talaga. Kung ganun ang sinasabi mo, Dapat ba kitang tawaging guro? Hindi ko kailanman sinabi na gagawin kitang alagad. Ikaw na mahilig manggulang, magpasikat sa malakas, at apakan ang mahina. Hindi ka karapat dapat maging alagad ko. Nagakanwari, magpatuloy ka, magunwari pa. Hindi karapat dapat maging alagad mo. Dahil ba siya lang ang sinampal ko, at hindi ikaw? Tuni ba siyang Dragon Lord?
Gamitin ninyo ang utak niyo, mag-isip kayo. Maliban sa Dragon Lord, sino pa ang pwede kong rumespeto ng ganito? Bukod sa Dragon Lord, sino pa ang magagawa akong kalabanin kayo para lang ipagtanggol siya? Matanda, tumahimik ka. Akala mo kasing tanga mo? Sinabi niya siya ang Dragon Lord. Maniniwala ka. Governor Zhang, talaga bang naniwala ka sa mga sinasabi niya? Tingnan mo siya, saan mo nakikita ang kahit anong ugali na isang Dragon Lord? Pero, sa tingin ko, may punto naman siya. Kung ganon, mga Ginoo, aminin ko na. Sa totoo lang, may 2 akong anak. Siya ang isa kong suwael at walang kwentang anak. Ano? May isa ka pang anak. Oo, 3 taon ang nakalipas. Walang balita, akala namin patay na siya. Pero lumitaw kamakailan. Siguradong dahil duwag, tumakas at naging deserter. Una, Gobernador Sang. akala niyo ba ang isang tumakas na sandalo ay posibleng maging dragon exalted? Kayo'y walang hiya. Ganito kayo magbago ng kwento. Di ba kayo natatako sa karma? Matandang walang kwenta. Yang sample ko sao kanina, kulang pa yun. Ikaf, Governor Jean, kung hindi sila makinig, kayo na ang kumilos. Si. Talaga bang lakas loob nila? Tumakas pa sa kritikal na sandali. Isa na itong malaking kasalanan. Pumasok pa sa Dragon Lord's mansyon, nagsalita ng kalokohan, at nagkunwaring Dragon Lord. hindi mapapatawad ang ganitong kasalanan. Huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Bakit kailangan magpanggap na Dragon Lord? Itang keo na siyo too. Gobernador Zhang, pinakamayaman na si Liu. Ako si Shen King Wu ng pamilya Shen. Pwede bang alang-alang sa pamilya Shen namin? Patawarin mo siya. Ikaw ba taga-pamilya Shen? Kung ibang bagay ang usapan, bilang gobernador, maaring bigyan kita ng pabor para sa pamilya Shen. Ngunit nagpapanggap siyang Dragon Lord, hindi mapapatawad ang kasalanan. Xiao Chen. Hindi halata, ha? Sa ilang taon, hindi ka gumaling. Natuto kang maguto sa mga dalaga. Mga angkan ng pamilya Shen. Tabi na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung walang awang gagawin ko. Ako na ang bahala. Bakit ka dumating? Hindi kasi yaman ng pamilya namin ang kanila. Hindi naman talaga nila ako matatakot. Hindi ko inaasahan na may tao gagawa ng lahat, hindi dahil sa estado ko, kundi para lang protektahan ako. Huwag kang mag-alala. Sila lang? Hindi nila ako kayang saktan. Hambog. Ang MJ bodyguard ko. Mga veterano sa labanan, kaya lumaban ng 10. Ano bang alam, mo? Atakihin siya. Walang kwenta. Isang grupo ng inutil. Nasayang lang ang pag-alaga ko sa inyo. Umali kayo. Magaling, ikaw talaga, Xiao Chen. Gusto mo talagang maghanap ng kamatayan. Naglakas lub ka pang gamantay. Ikaw. Xiao Fan. Ang kapal mo talaga. Nagamali ka pa ng galaw sa akin. Ako ang personal na alaga ni Dragon Lord. Tapos ka na. Sigurado akong wala ka ng pagay. Sabi mo ang bahay na to, yo. Hindi ba ikaw si Dragon Lord? Ngayon ko na ipapakita ang totoong kulay mo. Sir/ma'am. Nandito, S.A. John. Hindi ko makita si Dragon Lord. Isa lang, to na ignorante sa taas at darating ako agad. Walang kwenta, narinig, MOB, darting, na SI Madam White Rose. Sigurado ka na. Pinag-usapan namin ng maayos.
Pero SI Madam White pero ang mga tauhan ni Longzon may karapatan para pumatay o magpatawad. Tama. Si Ginoong White Rose ay personal na pinili ni Longzon. Tapat na tapat kay Longzon. Ang pinakakinaiinisan niya ay ang sinumang magpapanggap na si Longzon at sirain ang reputasyon nito. Walang silbi. Ngayon, natatakot ka? Huli na yan. Kahit na may konti kang lakas. Ano naman? Gaano kalakas? Mas malakas ka ba kay Ginoong White Rose? Kumilos na si Ginoong White Rose. Kami ang saksi. Sasabihin natin, panalo ka sa lahat ng bagay. Dumating na si Ginoong White Rose. Hindi. Ito ang inyong pangatlong pagdating. Ito na. Ginoo, nandito na kayo. Kung natagalan pa kayo, nakatakas na ang walang kwentang to. Tama, siya nga. Siya, hindi lang nagpanggap na Dragon Lord, kundi ang gobernador ay nagpadala ng tao para huli. Ang lakas ng loob niyang lumaban, hindi ba't parang wala siyang respeto sa inyo at kay Lord? Tama, Gino. Huwag niyo siyang basta-basta palampasin. Kung ganon, ano nang gusto niyong gawin sa kanya? Kung nariyan kayo, ano kami maglalakas loob na magdikta? Pero, may maliit lang kaming mungkahi. Huwag nating apusin agad. Dahan-dahan nating gahirapan siya ng pahirapan. Gawing hindi mabubuhay ngunit hindi makalapit sa pagtakas. Tama. Bagamat si Dragon Lord ay hindi mahigpit sa detalye, nagkunwari bilang Dragon Lord. Kung hindi ito mahigpit na parusahan, paano mapanatili ang kaayusan? Kayo ba? Sumasang-ayon sa mahigpit na parusa. Ang maghangad magpanggap bilang Dragon Lord. Walang patawad ang kasalanan. Sumasang-ayon. Sang-ayon din ako. Sige. Mga alang-alam na hangal. Alam niyo ang Dragon Sovereign mataas ang posisyon, hindi pwedeng bastusin. Ngayon, tanungin ko kayo. Ang Dragon Sovereign na pinuno ng hukbo, namumuno sa milyong sundalo. Sa tingin niyo, may maglalakas loob na magpanggap bilang siya? Ikaw? O ikaw? Agalang sa Dragon Sovereign. Hindi siya nagsinungaling. Totu Siang Dragon Lord. Paano nangyari yon? Paano siya magiging tunay na Dragon Lord? So ganito pala, Dragon Lord, nasa harapan lang natin siya. Pero hindi natin napansin. Nagulat AKO. Tapos na tayo. Tapos na lahat. Nayan tayo. Huwag na nating isipin ang makuha ang pabor ng Dragon Lord. Kailangan lang natin makalita na de may o ay isa ng malaking suwerte. Talagang siya nga. Isa lang siyang aso na walang bahay. Paano siya magiging Dragon Lord? Hayaan na. Hindi naman ito ang unang beses na yumuko tayo. Anak, anong klaseng bata ka? Bakit hindi sinabi ng maaga na ikaw ang Dragon Lord? Ganito kalaking bagay, di ba? Sinabi kayo naman. Pero maniniwala ba kayo? Bukod pa roon. Hindi biyait sinabi kayo na kinaina? Itigil mo na yang nakakainis na itsura mo. Ang Dragon Lord ay naglingkod sa hukbo ng 3 taon, laging nasa unahan ng labanan. Lahat yan ay para makapagtayo ng pangalan at makabalik ka agad sa inyo para alagaan ka. Iniisip na bumalik agad at takasalan siya. Pero paano niyo siya taratu, ah? Ngayon alam niyo na ang totoong katauhan ng Panginoon. Yumuko at nagpakumbaba makisama. Tingin niyo ba posibleng mangyari yon? Hawak-hawak na ang magandang pagkakataon. Ang daming nangangarap makuha yan. Pero nasira nyo ng husto. Ito lang ba? Pangarap niyo pang umesenso. Napakalaking biro ito. Ganito na ang nangyari. Walang kwenta ang sabihin ito sa kanila. Ang tao, dapat magbayad sa sariling desisyon. Sa huli, may kapalit ang lahat. Kuya, alam kayo mali kayo. Hindi ko ulitin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong tawaging kuya. Uli lang aso ako. Anong karapatan kong maging kuya mo? Lalo na. Hindi mo ba alam na kundi alam mo. Darating na ang karma mo.
Xiao Fan. Walang utang na loob. Sinakta ng kuya, unang kasalanan niya. Tinukso ang asawa ng nakatatandang. Naging kasabwat sa kasamaan. Ito ang pangalawang kasalanan niya. Pandaraya at panlilin. Paglapas sa nakatata, Ito ang kanyang ikatlong kasalanan. Pinagsama-samang parusa. Kayang ipataw sa iyo ng milyon-milyong beses. Hindi, Xiao Chen, hindi mo gawin sa amin. Kahit ano pang mangyari, kapatid mo pa rin siya. At ako, ang iyong tunay na ama, kahit marami kaming nagawang mali. Isa kang makapangyarihang Dragon Lord. Kaugnayan ng dugo at pamilya, hindi mo kayang baguhin yan. Tama. Paano kung malaman ng iba? Bagong Dragon Lord ka, pero sinaktan mo ang kapamilya mo. Anong iisipin nila tungkol sa'yo? Peti na rin ang haring bansa. Sa tingin mo, maniniwala siya sa'yo? Ibibigay pa ba ang posisyon ng Dragon Lord? Kayo, walang kahihiyan. Paano nagkaroon ng ganitong Ganitong klase ng pamilya. Pamilya namin ang nag-uusa. Anong kinalaman ng outsider? Walang kahihiyan ako. Ano na yon? Kapatid niya ako. Kakain ako sa kanya, Naniniwala ka, BA? Xiao Chen. Sa huli, tayo pa rin ang panalo. Sage, sabihin mo. Ano ang gusto nayo? Ano ang gusto namin? Para hindi namin kayo ibunyag, napakadali lang. Pasalamatan kami sa 3 kondisyon. Ang unang kondisyon, bigyan mo kami ng pera. 20 bilyon sa estado mo sa buhay. Hindi naman siguro malaking halaga yan. Tama. ano? 20 bilyon? Talaga namang kaya mong sabihin yan, ha? Hayaan mo silang magsalita. Ang pangalawang kondisyon, ngayon, itatalaga ang kapatid mo bilang leader ng lungsod ng Jiang. Ika, Anong tinitingnan mo? Inaga kayo ang pwesto mo. Dahil ginalit mo ako, ang pangatlo kong kondisyon. Kapag sanay kapatid mo sa trabaho, ikaw mag-retire ka. Ang posisyon ng Dragon Throne, siya na ang magmamanage. AKO. Itai. Kaya KO ring Maging Dragon Lord. Kung cute na ito, kaya maging Dragon Fang anak. Ikaw ay may talento bilang Emperor. Bakit di magawa? Kung si Fang ay Dragon Lord. Ako ang magiging asawa ng Dragon Lord. Itai. Kung maging Dragon Lord ako, siguradong alagaan kita ng mabuti. Siguradong alagaan kita ng mabuti. Cute ka talaga. Napag-isipan mo na ba? Kung susundin ang sinasabi ko, pwede ka pang maging Dragon Emperor ng pero kung hindi ka makikinig sa akin, magiging magulo ang lahat ngayon. Magiging magulo ang lahat. Xiao Jiangwo. Hindi kaya nasanay ka na sa mga kasinungalingan? Hanggang sa naniniwala ka na rin dito. Anong ibig mong sabihin? KO. AKO BA ang tuni na anak mo? Ako. Ikaw naman, ang cute mo. Para iwasan ang koneksyon sa amin. Hindi mo na kinikilala ang tunay na ama. Siya ang tari mo. Hindi siya akin. Itai. Magsalada ka naman. Yung ipinapa-imbestiga ko sa'yo, ano na ang resulta? Kagalang-galang. Tama ang hinalanayo. Hindi kayo tunay na anak ng pamilya Xiao. Ano? Sabi kayo na BA. Anong ama ang hindi magmamahal sa anak? Sinong ama ang magpapahintulot sa anak niya na ganun? Sinong AMA? Pareho namang tagapamilya ng Chia. Bakit ang layo ng agwat? Si Xiao Chen. Hindi. Ang Dragon Sovereign. Mali ako! Ayoko na ng 3 kondisyon. Basta't palayain mo kami. Palayain kayo? Pero kinay na BA, naisip nayo bang palayain AKO? Eto, nadala ako. Ako ang mali. Iyon. Isipin mo, kahit di kita ipinanganak, inalagaan kita. At least, inalagaan kita sa loob ng maraming taon. Xiao Jiangwo. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ang sinasabi mo? Ang tinatawag mong pag-aalaga, Ay ang pag-udyok sa akin. Ang sinasabi mong pagkalinga. Ang pag-abandona sa akin noong sa gitna ng nakikipag-agawan ka ng pagkain sa mga asa. ang tinatawag mong utang, Ay kahit nakapag-ipon na ako para sa kolehiyo. Pinunit nyo ang aking liham ng pagpapatala at ibinigay ang pera sa kanya? Kahit pa sabihin natin na may tinatawag na utang na loob. 3 taon nang sumabak ako sa digmaan. Binigay ko sa inyo ang 3 taon na yaman at karangyaan ng pamilyang Chiao. Hindi pa ba sapat iyon?
kagalang-galang na isa. Paano sila haharapin? Dalhin na sila. Hayaan ang batas ang magpasya. Ang dapat hatulan, hatulan. Ang dapat makulong, makulong. Xiao Chen. Sila ang nagkidnap at sumra sayo. Wala akong kinalaman dito. May kasunduan tayo sa kasal. Tama. Kasunduan sa kasal. Gayon ko lang napagtanto. Ay kaling pala ang mahal kayo. Mahalin mo ako. Una. Ay kaling pala ang mahal kayo. Hindi pa naman kami kasal. Pwede pa tayong magsimula ulit, may oras pa. Magsimula ulit. Lin Shui. Tanungin mo ang lahat ng nandito. Sino ang mag-alok sa'yo, babaeng pabago-bago ng damdamin? Pabago-bago ng damdamin. Karapat-dapat lang. Nayan. Kayo naman. Inaamin ko ang aking pagkakamali, pero sa totoo lang. Ako ang may kagustuhan. Makihalubilo sa inyo. Kaya, Naisahan nila ako. anumang parusa, buong puso kong tinatanggap. Tama. Tinatanggap namin ang parusa. Hinihiling lang namin. Nabigyan ng pagkakataong makabawi. Handa kaming gawin ang lahat ng kailangan. Ito. Ang card na ito ay may 100 Dapat sana para ito sa inyo. Bilang pagdiriwang ng inyong tagumpay bilang Dragon Lord. Pakiusap ko sa'yo. Mawa ka naman. Ito ang Liu Group. 51% ng shares. Halagang bilyon. Ito eh. Ang aming Zhang families na mamana na token, maaring utusan ang anumang impluensya sa Jiang City. Lahaing ito. Para sa akin, walang halaga ang mga ito. Miss Shen. Pasensya na, natakot namin kayo kanina. Angem tanggapin niyo po. Parang. Patawad na rin po namin. Sana tanggapan niyo, Miss Shen. Bigay mo na lahat sa akin. Hindi kailangan. Miss Shen, mawa po sa amin. Tulangang kami. Tanggapin itong 100 bilyon mula sa Ito. Tanggapin mo ito. Ito ang pinili nila. Pareho. Ito rin ang nararapat sa iyong pinili kanina. Ang MGA ito. Dapat akin ito. Ang dapat na nasa tabi niya. Ako dapat iyon. Dragon Lord, tingnan niyo ito. Yung tatlo sila. Mayroon bang nilalabag na batas? Yung dalawa, maliit ang problema. Walang seryosong epekto. Pero yung isa, malaki ang problema niya. May malaking yaman siya na hindi alam kung saan nanggaling. Ang negosyo niya na Sa madilim na hangganan. Gino. Pag-uwi, pagsasara na ang mga ganitong negosyo. At sakit. Pasunurin ang mga tauhan. Idonate ang lahat ng perang huwag nang ulitin. Kung may ulit pang gagawin, hindi nyo na kailangang kumilos. Ako mismo ang magpapakulong. Hindi na maulit ito. Salamat, mahal na walang dapat ikabahala. Walang susunod na pagkakataon. Kayang-kaya natin. Pwede na ba tayong umalis? Si Xiaofan, ang cute na yon. Hindi niya alam ang ginagawa niya, muntik pa akong madamay. Tama na. Nasaan ng batang iyon? Saan siya gumagala? Narinig ko ang binata. Nakahanap ng dalagang kinahuhumalingan. Sabihin mo sa kanya, umuwi siya, kung mang-abuso siya. At gagawa ng gulo, kahit sa tuktok ng Dragon Lord. Makikita niya kung paano ko mababali ang kanyang mga tuhod. Ikaw ba talaga ang Dragon Lord? Take it. Hindi ka ba natatakot sa akin? Wala naman akong ginawang masama. Malinis ang konsensya ko. Bakit ako matatakot sa'yo? Bukod pa doon, italo pa rin kita. Oy. Ano? Lolo. Huwag kang magmadali. Babalik ako ngayon agad. Ilipat niyo lahat. Oy, tigilan niyo yan. Tigil na kayo. Ikaw, matanda, umalis ka na dyan. Gaoping ayoko sa'yo. Hindi ka welcome sa bahay ng pamilya Shen. King Wu. Hindi ako makipag-argumento sa'yo. Dumating ako ngayon para. Maningil ng utang. Utang. Lolo, ano ba talaga nangyayari? King. Naalala mo ba yung nakaraang panahon? Nagkrisis ang kumpanya, naputol cash flow. Pero, naayos na ba ang lahat? Ngayong kao lang nalaman. Siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Yung parang inutang natin, sa kanya pala natin kinuha lahat. Kami magkano? 10 bilyon. Ang dami, saan tayo kukuha ng ganito karaming pera sa maikling panahon? Di natin mababayaran. Pakasalan mo ako, pagkatapos, magiging isa na tayo sa lahat ng bagay. Yung 10 bilyon na ituturing kao na lang nadot mo. Ano? Gaoping.
Araw-araw nang bubuli at gumagawa ng masama. Gusto mo magpakasal. Nanaginip ka lang. King Wu. Huwag magmadaling tumanggi. Pag-isipan mo ng mabuti. Gusto mo ba mawazak ang pamilya niyo, MGH, bankrupt ka ba? Subukan mo lang siyang galawin. Sino ka ba? Nagpapanggap kang kung sino dito. Boyfriend ko CSO. Huwag ka nang umesa. Pakiusap tulong. Importante. Ayoko na. Na-stress ako sa paulit. King Wu. Boyfriend, pamprotekta. Ilang beses mo na bank ginami, yang eksonon yan? Akala mo ba meloloko mo pa ako? Gayon maniwala ka na dapat. Ikaw, bye-bye. Kunwari ka pang napaka-inosente. Ano pa, yang malinika? Ange landi mo pala saliko. Sabi ko na nabiye tayo ang Mac partner. Legal? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Walang 200 piso, mukhang kawawa lang. Tingnan mo naman ako. Ang panganay sa pamilya ng mga Gao. Tatekaw. Haring ilalim ng lungsod sa Jiangcheng. Tari Mosi Gao Huching. Ganito ka mag-abuso sa iba, alam ng tatay mo? Anon gayong? Anong pakialam mo? King Guidin. Walang hiya ka talaga, sige. Itong 10 bilyon kailangan mong bayaran. Kung hindi mo kaya, ibebenta kita sa bahay aliwan para mabayaran ang utang mo. Para magamit ka ng kahit sino. Napakawalang hiya mo. Uwag mo akong lokoan. Utang kailangang bayaran. Binigay kong card sa'yo dati. Di ba may 100 bilyon yon? 100 bilyon. Sabi mo magkano? 100 bilyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 bilyon? Kahit ipukpok ko lang yan, tatamaan ka ng 3. King. Siya talaga ang boyfriend mo? Paano niya nasasabi ang kahit ano? Oy, tingnan mo. Hindi lang ako ang hindi naniniwala. Pati ang sarili mong lolo, hindi rin naniniwala. Lolo. Ching Wu, ganito na lang. Kahit na parang sira na ang reputasyon mo, ngayong araw, lumuhod ka rito at alagaan mo ako ng maayos. Pag-isipan ko ang tungkol sa 10 bilyon. Pwedeng sa susunod na araw ko na bayaran. Hindi na bale, kunin mo na ang kumpanya, kahit magbangko pa ang pamilya namin, pero huwag mong hanapin na isakripisyo ko, sige. Huwag mong asahan. Lolo, maniwala po kayo. May 100 bilyon talaga sa card na to. Nagkukunwari ka pa talaga. 100 bilyon? Kung makapaglabas siya ng 10,000, malupit na. Tama na ang sat-sat. Anong account number mo? Ang galing magkunwari. Sayang lang talaga. Peke. Napasok sa account mo ang 10 bilyon. Anong sinabi mo? Talagang dumating ang pera. Saan kayo nakakuha ng malaking pera? Ano bang pakialam mo? Kunin mo na at umalis ka na. Ikaw. Teka lang. Paang pamilyar itong card na to. Grab, carte talaga, tu ni papa. Itong card na to. Ginamit to ng tatay mo para bumili ng buhay. Bumili ng buhay. Tatekaw. Kung gagawa ka ng kwento, sana man lang medyo kapanipaniwala. Sinasabi ko sa'yo, sa mundong ito bukod kay Dragon Lord, Walang sinuman ang makakagawa sa maglabas ng pera para bumili. Gaupeng, ibinigay ng tatay mo ang card sa amin. Tumigil ka. Ang tigas pa rin ng ulo mo, ha? Dalhin nyo sila. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo mabangis. Sir. Gaupeng, naibigay na namin ang pera. Ano ang gusto? may hustisya sa pamilya nyo? Mais bata pa ba? Katarangan. Batas. Gina Wang Shen. Ange tandamona, pero ange innocente mo pearin, Sasabihin ko sa'yo, dito sa Jiangcheng. ang tatay ko ang batas. Atako naman. Ako ang katarungan. Nga pala. Hindi alam ng matanda. Pero dapat alam mo. Ang paraan ng pamilya namin. Kaya. Young assassin BA, nagpadala ka? Anong assassin? Wala akong alam. Pinaalalahanan ko lang kayo. Pag nandyan na sa kalsada, Kung sakaling may ligaw na bala. tapos na kayo. Tinudikat MOBA AKO? Tinatakot talaga kita. Pero ano bang magagawa mo sa akin? Tatanunjan kita ulit. Lahat ng ginawa mo ngayon, alam ba ito ng tatay mo o solo mong ginawa? Kung alam niya, ano ngayon? Kung hindi niya alam, ano rin ngayon? Ano ba talagang gusto mo?
Kung hindi niya alam, ikaw lang ang mananagot sa batas. Pero kung alam niya at hinayaang ikaw ang magpakasama, ang pamilya ninyo, wala nang dahilan para magpatuloy pa. Kung hindi ako nagkamali ng intindi, ang ibig mong sabihin ay, Gugunawin mo ang pamilyagaw namin. Pwede mong intindihin ng ganun, kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon dati. Alika, sapakin mo ako. Huwag mong sabihin na sinapak mo ako. Kahit hawakan mo lang ako, huwag nang sabihin na gugunawin mo ang pamilyagaw. Ako na lang ang una, gugunawin ko ang buong pamilya mo. Hindi na kita gagalawin. Papalinis ko kay Gao Huching mismo. Villa ng pamilyang Shen. Gao Huching may 10 minuto ka lang. Nakpapanggap ka peadian. Sa kalibre mong yan. Hindi mo nga dapat malaman ang numero ng katay ko, tapos tatawagan mo pa siya. Totobieo hindi? Malalaman montag sa loop ng 10 minuto. Sasabihin ko na ang totoo. Ang tatay ko, abala ngayon sa pakikipagkita kay Dragon Lord, wala siyang oras pa sa ganito. Kahit pumunta siya, sa tingin mo tutulungan niya ako bilang anak niya. O tutulungan ka, magnanakaw, ang kakapal ng mukha mo. Kung gainin. Tingnan na lang natin. Siege. Dahil mas mayabang ka pa sa akin, bibigyan kita ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, Pag dumating ang tatay ko, walang mangyayari sa inyo. Pero pagtapos na ang 10 minuto at hindi dumating ang tatay ko, Bubunutin kao ange dit la mot. tumigil ka na sa pagsasalita ng kung ano-ano. King King, paki usap mo na ange no biomo. Hindi madali ang pamilya Gao. hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Hintayin mo na lang makita. Mukhang si Gao Peng ay napahamak na talagang gayon. Sampung minuto na malapit na, pero wala pa rin si Papa. Mukang gikao, nga ange nanyakao. Siege, sabien mona, ikao ba mismo ange gumawa? O gusto mo akong gumawa pa sa'yo? Papa, baki nandito ka? Papa. Alam morin ba na siya ange nanyakao ng cardmo? Baki ka nandito? Gao Huching. Talagang nag-alaga ka ng mabuting anak. Ikaw na naman ang may kagagawan ng lahat. Walang utang na loob. Sinira mo ang buong pamilya ng Gao. Ano sinasabi niyo, pa? Paano sinira ang buong pamilya ng Gao? Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Tama nga. Sa utak mong hangal, malamang hanggang mamatay, ay di mo alam kung sinong mataas na tao ang nasabotahe mo. Kagalang-galang na dragon. Ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki ng anak. Kaya nagkasala siya ng ganito kabiga. Kagalang-galang na dragon. Hindi ko akalaing siya talaga ang dragon. Naalala mo ba kung ano ang sinabi mo dati? Kapag nagkamali ulit, Hindi na kita papagurin. Ako mismo ang magpapasaklolo. Nalala. Huwag kayong mag-alala, Dragon Lord. Ako mismo ang maghahatid. Sa suwail na anak na ito sa kulungan. mula ngayon, buwag na ang pamilya Gao. At tanggapin ko rin lahat ng investigasyon. Tay, ayokong mamatay. Huwag akong dalhin sa kulungan. Doon mamamatay ako. Kung alam mo lang, bakit ginawa mo pa? Maculon. Ay ang pagpapakaluwag na ng Dragon Lord. Sumama ka na sa akin. Ite. Opo. King. Sabien mo nga ke lolo nang totu, siya batalaga ange dragon lor, indilang artista na niyayamo? Lolo Kailan ba kita no loco? So, siya talaga ang nobyo mo? Ayo. Hindi. Dragon Lord, napakaswerte talaga ng apo kong si King na napili mo siya. Lolo. Peak ito. Hindi. Ayos din naman, makisalamuha ka ng mas madalas kay Longzon. Magandang bagay yan. Lolo.
Lonzin, Uwag Tumawa. Ang anak namin, si King Ping. Hindi pa nagkakaroon ng kasintahan. Lolo.